Kinumpirma ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa isang media briefing sa Senado kamakailan na nakapag-commit na ito upang suportahan si Senate President Francis Escudero na mapanatili ang posisyon sa 20th Congress. Samantala, hindi naman tiyak ng senador na lumagda na rin ang kapwa Duterte block nito o ang grupo nilang Duterte 7 na binubuo nila Senator Christopher Bongo, Robin Hood Padilla, incoming Senator Rodante Marcoleta, Senator Amy Marcos at mag-inang Villar na sina Camille at Cynthia. Ayon kay De La Rosa, wala siyang nakikitang dahilan upang hindi suportahan si Escudero. Kanya umanong nagustuhan ang liderato at ang pagiging bukas nito sa lahat ng bagay. Muling inaresto si Tony Yang, ang kapatid ng dating advisor ni former President Duterte na si Michael Yang, bunsod ng patong-patong na kasong kanyang kinahaharap. Tunghayan ang ulat ni Princess Castro. Muling inaresto sa ikalawang pagkakataon ng Chinese national na si John Xinyang o mas kilala bilang si Tony Yang, ang kapatid ni Michael Yang, ang dating economic advisor ni former President Rodrigo Duterte. Ito ay bunsod ng patong-patong na kaso na kanyang kinasasangkutan. Isa na rito ang falsification of public documents, perjury at violation of the Act regulating the use of aliases. Inaresto si Yang dakong alas 6:30 ng gabi ng Miyerkules sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC facility sa Pasay City. Bunsod ng aksyong ito, nagpahayag ng pasasalamat si Pasay City Mayor Imelda Emi Calixto-Rubiano sa maayos na operasyon, katuwang ang pulisya upang mapanatiling maayos ang lungsod. I commend our PNP Pasay, headed by Colonel Bisesto, dahil po sa maganda ng mga kalagan ang ginagawa nilang record dito sa ating lungsod. At natutuwa nila na rin ng mamamayan, even the barangay officials, sa amin pong mga pagtutulungan upang mas maging maayos ang lungsod ng Pasay. Una nang naaresto si Yang noong nakaraang taon ng Bureau of Immigration Fugitive Search Unit at Intelligence Division sa pakikipagtulungan ng PAOC makaraang lumapag sa Cagayan de Oro, bunsod ng pagiging iligal na dayuhan na nanirahan sa bansa sa loob ng halos 3 dekada. Ipinaliwanag naman ni Police Colonel Joselito de Sesto ang kalagayan ni Yang. Pag nakapag-bail na po siya, immediately, i-check po namin kung meron pa po siyang ibang kaso. Maliban po dito sa kaso niya sa Bureau of Immigration. So, pag nakapag-bail na po siya, ibabalik na po namin ulit sa Bureau of Immigration. Makukulong pa rin po siya doon. Samantala, kasalukuyan na ngayong nasa kustodiya ng Pasay City Police Station si Yang. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Nagsimula na ang COMELEC sa pag-reinstall ng mga data server na gagamitin para sa BARM parliamentary election na gaganapin sa October. Ang kaganapan tunghayan sa ulat ni Princess Castro. Inumpisahan na ng Commission on Elections o COMELEC ang reconfiguration o reinstallation ng mga data servers sa Circuit Makati na gagamitin sa darating na BARM parliamentary elections sa October 13. Matatandaan na kamakailang na-postpone na ang naturang eleksyon na dapat ay kasabay ng national and local elections noong May 12. Ipinaliwanag naman ni Roderick Ilagan, head ng cybersecurity, kung bakit kailangang isagawa ang reconfiguration or ang reinstallation ng mga server kahit continuing procedure lamang ito ng na-reschedule na eleksyon. Kailangan yung reconfig kasi yung 2025 NLE natin nung May, meron siyang ibang, to simplify it, meron siyang event ID na tinatawag namin. Yung BARM election, meron din bagong event ID. Yung mga event na yon may mga corresponding certificates, security keys, na mag-work lang siya for that specific event. Ngayon, dahil nag-update na tayo ng event para sa BARM, mayroon na naman tayong bagong mga security keys. Yun yung mga kailangan natin i-update. Plus, in addition, dun sa database natin, remember nationwide yung May, yung BARM natin limited lang siya sa BARM area. So yun mga kaya kailangan natin mag-reinstall. Para mapabilis at mas maging maayos ang pag-reinstall ng mga server,
Kanila muna itong nirun sa isang server. Inuna muna natin yung isang server. No? Remember, meron tayong 5. So isa lang muna tayo para in case may mga kailangan troubleshoot sa isa lang tayo mag-focus. So right now, we're doing the database na. Ito, kaka-restart lang ng server ngayon after ma-run yung script ng installation. So after nito mag-reboot, yung 4 na application kanina na ni-reinstall din natin, magko-connect dito doon sa DB. Then makikita na natin yung CCS browser ng BARM election. Para sa implementation calendar ng BARM, nakatakda ang pagsasagawa ng field test sa July 19 at ang mock election naman sa July 26. Kaugnay nito, mayroong proposal ang Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV hinggil sa threshold ng pag-shade sa bilog ng balota. Yung ginamit natin nung nakaraang 2025 midterm elections ay mga 15%. Gusto namin sana na at least maibalik man lang doon sa nung last 2022 elections natin na 25%. Tugon naman ni COMELEC Chair George Erwin Garcia nang siya ay kanilang makausap, may tsansa na maibalik ito sa dating porsyento dahil na rin sa mga reported incident na naitala gaya ng smudge o nadumihang balota, gayon din ang concern na maliit ang 15% na maaaring magdulot ng overvote. Ngunit ang posibilidad na ito ay hindi pa applicable sa darating na parliamentary election sa October dahil ito ay bahagi pa rin ng nakaraang eleksyon kung saan ito ay nabago lang ang petsa, kaya't susundin pa rin ang 15% threshold gaya ng nagdaang midterm polls. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Simula July 15, hindi na monetize ang mga artificial intelligence o AI-generated videos ayon sa YouTube dahil sa kakibat itong epekto sa industriya ng content creation. Ito ngayon ang ulat mula rito. Kamakailang in-update ng streaming platform na YouTube ang kanilang monetization rules ukol sa mga videong ina-upload dito. Dahil magmula July 15 ngayong taon, hindi na monetize o babayaran ang mga artificial intelligence o AI-generated videos ng mga content creator na nag-a-upload sa nasabing site. Ayon sa YouTube, ito ay alinsunod sa kanilang patakarang suportahan ang mga orihinal at totoong video na ginagawa ng mga content creators sa ilalim ng YouTube Partner Program. Anila, ito ay upang masigurado na ang platform ay magiging paraan upang ihayag ang original content at maiwasan ang mga maramihan at paulit-ulit na hindi man lang pinaghirapan na video, lalo na ang may mga AI content o kaya ang tinatawag na templated formats. Pero paglilinaw nila na maaari pa rin namang mamonetize ang content kung ang creator ay may 1,000 subscribers, 4,000 na libong public watch hours sa nakaraang isang taon at 10 milyong views mula sa shorts sa nakaraang 3 buwan. Paalala pa nila, ang kahit anong content na may AI, mapaboses man o clips lang ay kabilang sa maapektuhan nito. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Kamakailang naghandog ang Department of Agriculture o DA ng Dairy Buffalo sa mga magsasaka ng Tuguegarao City sa Cagayan upang mas paigtingin ang industriya ng kalabaw. Ayon sa ahensya, kaakibat nito ang preparasyon sa pagsasanay sa mga magsasaka ukol sa produksyon ng kalabaw para sa pagpapanatili ng masaganang agrikultura ng lalawigan. Ayon pa sa mga magsasaka, lubos na makakatulong ang mga ganitong uri ng kalabaw, hindi lang sa pagpapaigting ng industriya ng kalabaw, maging ang produksyon din sa dairy products. Susunod sa News Force. 4 patay matapos ang pag-atake ng Houthi sa Red Sea. BOC at DA nasabat ang smuggled agricultural products na lulan ng 10 container van. Trump nagpatupad ng 35% taripa sa Canada mula Agosto.
Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.